Mga kamaybi at mga kamayward, narito na po ang episode na punong-puno ng damdamin, punong-puno ng emosyon at napakasensitibo po ng usapan. Ito po yung mental wellness na kung saan syempre dahil gusto nating malaman kung ano na talaga ang tunay na state ng emosyon ni Maymay ngayon at marami po ang nanood. Ito po yung right venue na kung saan na-express ng supporters ni Maymay ang kanilang saloobin, damdamin, kasayahan. Kung ang venue na kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon na sabihin kay Maymay how Maymay changed the life, kung paano nag-inspire si Maymay sa buhay nila at kung paano na ipagpatuloy nila ang mga buhay nila nang dahil sa inspirasyon na bigay at dulot ni Maymay Entrata. Panoorin niyo po ang whole episode, maybe some of the part ng episode ay hindi ko maibigay, but then yes, kung ano man maibigay ko, panoorin nyo po. It is a really healthy episode na kung saan pwede nating ma-share sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga tao na naka-experience ng depression just like Maymay, and just like sa mga taong sumusuporta kay Maymay na nakaranas rin ng kanilang version ng depression. So here is Call Me Maybe, na kung saan ang topic ay mental health. Let's go! Mamayang konti po, Call Me Maybe, talking about mental health with yung produkto ni Maymay na pinopromote, Freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Mag-freebie ka na. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Mag-freebie ka na. Sindi sa hello, CDO May Gabi. May gabi, ma'am. Kumusta dyan? Okay ra ka diha? Sige, ma'am. Ako si Jennifer Delphine Cabe, 18 years old, nagpuyo sa Tambo, Makasandig, dire sa CDO. Sa akong family, okay lang may that even namin mga problema, ginalipay Japon namo. Jen, ngano ni undang man ka sa pag-eskwela, Jen? O asa man pud ka nakabalo bahin aning ALS? Oh, hello everyone. Colder and the Na sila, oh. Hello, I Kuya know, Robs. Can you hear me very well? Yes, I can hear you very well, and I can see you very well. Every details of your face. Every detail of my face. I have a favor, Maymay. Kasi I can stream see your ko- eye bags. Ay, saman. Ansa? Okay ba? Bad trip ka? Wala akong tulog eh. I have a question. Can you check your internet connection before we begin? Kasi ang ganda-ganda nung mga virtual gifts na meron tayo ngayon na may... Kuya, Yeah. What's up? nagpapasalamat ako kasi sinabi mo, can I check my internet connection, and also can I check my other phone kasi hindi pa na-play. Wait, naka-phone ka pa rin? What happened to your other camera? Ha? What happened to the other camera? Hindi ko pa sinet up, Kuya Robby. Teka lang. Kasi hindi pa kita natawagan ulit. Pasensya ka na, Mag-usap ulit tayo. Kuya Robs. Oh, it Maya-maya, means pero- I don't take it advantages. Joke lang. Hindi kita na-gets. Pero Ay, may gets okay. lang ako kasi may nag-doorbell.
I just need to Oh. get that one. Is that okay? Okay, bye. Ade, bilis, ha? Hindi, Ang bilis, hindi, ha? okay lang Kuya Robby kasi may sasabihin din Oh. ako sa ating mga komunizens na hindi ka naman Okay. kailangan. Ay, sorry. Ano sabi mo? Ay, hindi, sorry. Teka. May kukunin lang ako, ha? Okay, bye. Okay. I'll see you in a bit. Uy, balik ka ha. Okay. Hello sa inyong lahat. Nagjo-joke lang ako. Love na love ko yan si Kuya Robby. Hindi, andito ako talaga para talagang isolo ko tong spot na to dahil may good news ako sa inyo. O, diba? Alam ko, excited na kayo kung ano yung good news ko. Eto na. Makinig kayo ng mabuti. Saan man kayo nanonood, malapit o malayo, alam niyo bang merong app para sa bawat overseas Filipinos that works as the perfect tool to give them what they need to take care of their families from afar? Yan ay walang iba po kundi ang Freebie app! Ako talaga, very thankful talaga ako sa affordable call nila and text plans nila dahil you can easily reach your loved ones dito sa Pilipinas, whether they are offline or online. Kasi, ano ba naman? Discarding Pinoy, discarding Freebie yan! Alam niyo yung nanay ko, Diyos ko day, sobrang easy niya na talaga na makontak ako dahil nga free calls nga lang talaga. Tsaka affordable kapag nagpi-premium ka lang. Kaya anytime makapag-text siya sa akin, anytime matatawagan niya ako. Kung ano yung sasabihin niya sa akin, anytime masasabi ng nanay ko. Galing sa Japan, punta dito sa Pilipinas. Kaya naman, let's keep smiling, keep moving, at sayawan lang natin yan. Dahil we are inviting you to do the Freebie dance and take pride in your pagka-discarding Pinoy. Ito, madaling-madali lang po. Download nyo na lang po ang Freebie app now and join my #DanceCartingPinoy challenge for a chance to win an iPad. Oh, hindi pa nagtatapos yan dahil 3 lang naman sa inyo ang mananalo niyan. At hindi lang yon, meron ding isang winner ng 40,000 Kumu Coins. At isa pang winner ng 20,000 Kumu Coins. Grabe, oy. Ano? Agoy. Ayan na rinig ko na yung mga tanong nyo dyan. Paano ba sumali? Napakasimple lang po. Just go to Clip Kumu and search for #DanceCartingPinoy and look for my video and do the #DanceCartingPinoy challenge. I-record nyo lang po yung self nyo and upload nyo lang po. Ito ang tip ko. The more entries you have, the more chances you have to win. Kaya paalala lang po, promo is from September 24 to October 8, 2021 only. Ang tanong, do you have what it takes to be Freebie's ultimate #DanceCartingPinoy winner? Sali na kayo dahil mamaya po ituturo ko sa inyo yung sayaw para hindi kayo mahirapan. Pero sa ngayon, let's get on with the show. Kuya Robby! Andyan ka na ba? Sino ba yung nag-doorbell? Discarding Pinoy, discarding Freebie. Discarding Pinoy, discarding Freebie. Discarding Pinoy, discarding Freebie. Ang freebie ka na. On the spot yun ah. Kuya Robby, ano? Asan ka na? May kinuha lang ako. May mga bagay-bagay lang akong tinitingnan dito. Bakit? Ano? Sino ba yung nag-doorbell? May nag-doorbell. May kinuha lang akong gamit and sakto-sakto to. Kasi wait lang, ako yung hindi pa naka-on yung camera. Baka magalit ka sa akin. Nanonood nga pala si Juday. Hi Juday. Hi Miss Charlene. Hello! Okay. Teka lang, ayun.
Ba't ako Let's magagalit get sa'yo? on. Ibig sabihin, damay-damay na to. Joke. Damay-damay na to. Hindi, totoo to ah. May Let's kinuha get ko it sa on. baba. Mm. And we wanna thank the people who have sent us these wonderful notebooks, Wow. mga art. I have like a box dito. May pinadala. Oh, may sulat pa. Basahin natin. Meron ka rin ganito, Maymay. Oh, ba't di mo So- pinadala sa akin? Eh, kanina lang dumating eh. Parang, nasaan ko na naman? Nasaan ko na naman? Eto, before we continue, let me just read this one. Robbie, congratulations for Call Me Maybe. It's doing great. Thank you for encouraging my mic to venture in co-producing and give more time to hosting. Co-producer Maymay Entrata. Higher. We all know that she is promising and anything. All she needs is opportunity and faith, and you gave her that. Wow. Thank you for always guiding her and Wow. supporting her. Please accept our little gifts. We also included a copy of our 5th year anniversary merch since you believed in her since day one. Ayos lang. Coming from My Infinity official Nahiya ka, MM kuya. Infinity, My Infinity official, maraming salamat. We And I'll love be you. sending Thank the- you po. They made actually a lot of Oh. copies. Kasi alam ko pa naman Oh, wow. Ay, sorry. Baka ibenta mo. sa ating mga new Yan, napakaganda. So thank Nami you name? to My Bakit parang familiar yung pangalan na yan? Siya yung palaging gumagawa ng artwork natin. Oh. Nagpapasalamat nga ako oo, sa kanya si kasi Nam. Oo nga pala kasi Oo. pinalo ko siya. Pinalo natin siya. yes, binigyan niya ako ng panga dito. Artwork. Oo nga, ang gaganda nga ng mga artwork niya. Nakakaganda nga. 'Di ba? Pero ang ganda rin ng ating topic tonight. Of course, we are just so happy because we got lots of people right here. Alam mo ba, in the stream, we got our very own director, Direk Alco Guerrero. Kasama natin dito sa stream na to. Hopefully, makaakyat si Direk later on. The tribe has spoken regarding the topic for today. Last week, we had a certain poll kung ano nga ba yung karapat-dapat nating topic for this week, and nagwagi nga ang ating mental wellness. And for that one, syempre, we prepared so much, and I had this opportunity na makatrabaho ang CHR, ang Commission on Human Rights, and I want to say thank you kay Attorney Tom for making this happen. Alright, so Oy! May, okay ka na? Ano ka ba? Sabi ni May. Oy. Hindi okay. kasi nasayangan ako eh. Yung topic na gusto ko kay drama. Pero sige na lang. Ay, huwag ka mag-alala. Dahil yan ang pag-uusapan natin next week. Lalong-lalo na, May. Oh. Red light. Green light. Oh, Red light. Ano ba yan? oh, oo naman. Nag-post nga ako, di ba, sa IG story. Yung squid. Oh, sige. Red light. Green light. Red light. Ano? Ba't parang mukha kang squid nga? Parang iba yung, parang pusit nga yung kaharap natin ngayon. Pero yan ang topic Aray natin next naman. week. Grabe ka naman sa maka-squid. Kung Hindi ba ganun pwede mangyayari, yung ano? Ikaw na yung Kasi- pinakamagandang pusit sa balat ng lupa. Pero pusit pa rin, kuya. Pero pusit pa rin. May nagsabi na congratulations. Ewan ko Congratulations. sa'yo. Alright, kaya May, ihanda na natin ang ating mga sarili. We all know Call Me Maybe has been this platform para pag-usapan ng anything and everything around the world and everything and anything under the sun. Ngayon, it's time to get serious. Kasi seryoso pong ating paksa, and we hope that this topic would bring more awareness para sa lahat ng mga callers natin. Kaya, simulan na natin to. Ladies and gentlemen, boys and girls,
callers all over the world. Kung kayo ay may gustong pag-usapan, kung kayo ay may gustong talakayin, kung kayo ay may katanungan, nandito lang po kami just for you. Ako po si Rob Domingo. Ako po si Mayma Entrata at ito po ang Call Me Maybe. Yep. Alright, so just like what we have mentioned last week, ang ating topic would be something really, really important. At kailangan pag-usapan, ito po ay how to manage our mental health, how to manage and achieve mental wellness. This is this grand opportunity for everyone to ask about questions regarding our mental health. More importantly, itong katanungan na to, kumusta ka? Diba? It sounds very, very simple, pero importante pala talagang tanongin ito. Oo Kaya, let me ask you right now, our beautiful and empowered princess, Maymay, how are you? Kumusta ka? Ako siya. Kumusta ka? Hindi. Okay, seryoso pala. Okay naman ako. Patuloy pa rin, lumalaban. Hindi ko masasabing 100% pero siguro dahil mas lagi kong pinipili na maraming rason para mabuhay at para mabuhay ng mapayapa. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Yeah, and I accept that one. I accept that one. It's nice to see you in a better state right now, my and I'm so happy na nakakausap kita. So thank you for giving me that chance. Good. I have to say, even if I wear a mask, kasaya yung buhay mo, lalong-lalo na itong nangyayari ngayon sa pandemya. Kasi hindi to normal eh. And that is why importanteng pag-usapan at talakayin ang ating mental health. We're gonna be talking about the struggles, ano ba ibig sabihin ng mental health, ano nga ba yung mga dapat gawin, at ano ba yung mga problemang hinaharap ng mga tao ngayon, most especially ng kabataan. Alright. Kaya naman, Maymay. Yes, Kuya Robs. Ano yun, Kuya Robs? Mhm. May mga kasama tayo ngayong gabi who will be helping us Oo. decipher and decode this certain issue called mental health. Yes, at siya po ay ang Board President of Youth for Mental Health, si Dr. Pogi ni Doc, oh. Salamat sa inyo. Maraming salamat din sa Commission on Human Rights and to Attorney Tom, the bridge para mangyari to. Maraming salamat po.
At salamat rin for giving us the platform to talk about these issues, no? Kasi alam mo naman ngayon, 'di ba? Parang minsan nahihiya tayong pag-usapan yung mga ganitong issue. Kaya nga kanina nung nakikinig ako kay Maymay, parang natuwa ako na very open ka about your feelings, no? So importante mapag-usapan talaga natin yung mga ganitong topics. Thank you, Doc. At saka, yun nga, Doc, parang feeling ko kasi, Doc, makaka-relate din sa kung ano yung totoong nararamdaman ko dahil karamihan po yata, lalo na yung mga kabataan na kagaya ko ay nagsistruggle. Tama mo ko dyan sa kabataan. Uy, taga lang. Doc, let's discuss the terms muna, especially Iba yung yung mga sa- kailangan nating tandaan, no? Kasi, Okay. like for example, medical, clinical terms such as, ano nga ba ang mental health? Ano nga ba ang difference ng anxiety and depression? And kailan nawala yung stigma nito? Kasi kadalasan pag sinasabi na, uy, may mental health problem ka, ano yun, no? Ganon din yung aspeto niya. Thank you so much for clarifying that, Doc. At parang hindi lang siya confined rin sa ating individual bodies, no? Malaking aspect rin ng mental health ay yung paano tayo nakikitungo sa ibang mga tao, di ba? So, doon pumapasok yung psychological factor also. And of course, yung social factors. So, kanina na-bring up ninyo, lalo na sa mga kabataan, di ba? May mga challenges in terms of online classes, may mga challenges in terms of finances, no? So, yung mga ganun, they also play a very big toll in terms of our mental well-being. Alright. Well, sa lahat ng mga callers natin, please, if I were you, share the right now para marami pa ang mas maging informed. And also, mga certain questions dito sa ating comment section, and I'm sure Doc RJ will be here to answer all of them, if not most, no? Pero let's start off with this question right here, Doc. Syempre, people are just wondering, ano ba yung mga common mental health concerns that you usually encounter? Well, of course, kabataan yung adjustment with the new normal na tinatawag, no? So, yung ilan sa kanila nagkakaroon ng feelings of demotivation, yung ilan sa kanila sobrang stressed out nila, no, when it comes to facing their challenges, both academic and personal. Hindi laging safe kanilang soji, no, or meron silang ibang paniniwala, no. Minsan ganun yung nakita natin sa mga bahay. Pero of course, if we're going to talk about yung mga clinical disorders, very common yung depression, no. So yun yung parang sobrang lungkot ng isang tao na hindi siya proportionate doon sa problemang kinakaharap niya. Or sometimes it might manifest as parang alam ko kung bakit malungkot sila, no. Hindi lang ma-pinpoint. And sometimes Opo. meron kasama na parang symptoms, no? Hindi sila nakakakain o kaya naman kain sila ng kain, or parang yung mga things na dati na-enjoy nila ngayon hindi nila na-enjoy. So, yun yung usual symptoms ng depression. Pero iba siya, no? Hindi porket malungkot ka lang or nagkaroon ng problem sa buhay, automatic hindi siya automatic na depression. Pag sinabi naman nating anxiety, parang ito yung kinakabahan ka, pero hindi proportionate yung kaba mo doon sa problema kinakaharap mo, 'di ba? Pag ikaw meron kang quiz o kaya meron kang project na deadline, 'di ba? Medyo kakabahan ka. Pero pag hindi siya proportionate doon sa problema, then probably anxiety na 'yan or anxiety disorder. And sometimes merong physical manifestations ito, no? Pwedeng kung sobrang kabog ng puso mo, pwedeng mabilis yung paghinga mo. So ilan lang 'yan sa mga major na mga concerns. Ano ba yun? Of course, Parang yung nagpa-panic attack. oo, yun. Ay. Yung acid. Marami.
Wala, ano Ang pala, dami. Iba-iba yung yung presentation niya depending on the patient. Pero syempre may and kaya tayong sinusunod para masabi mo na clinical disorder na siya. is there a process or a certain automatic first aid step on how to manage these Yun. problems? Ayun, yun. Iba kasi siya depende stressor na long standing or yung nasa panobin mo parang nababawasan na yung intensity ng feeling. So yun. Possible Oh, din yes, po ba, yes. Doc, na yung trauma po, it will lead to depression din po? Mag-trigger. Pwede. Oo. And yung nakakalungkot about trauma is that hindi ganun ka-apparent, hindi ganun kabilis makita, no? Sometimes nanggaling pa ito nung bata pa tayo, 'di ba? Or nag-ipon-ipon na siya as we grow older. And syempre, ano siya, it might add another layer of vulnerability dun sa tao. Wow. Ah, Well, okay po. nakaka 20 minutes pa lang tayo ng talakayan tungkol dito, pero marami na tayo nakuha Marami pa mula nga kay akong Doc tanong RJ. eh. Marami pang tanong. Actually, let's ask our personal questions later on, and let's open the floor for discussions. Yun. Actually, sa lahat ng mga callers po natin, just in case natawagan na po kayo dati or nakaakyat na po kayo dati, let's give chance to others. And if you feel that your question is super important, ito na yung pagkakataon. Alright? Let's give others the priority na kinakailangan nila, lalong-lalo na we've got our doctor right here na handang-handang sumagot ng inyong mga katanungan, Doc RJ. Alright? Ang tanong, Doc RJ, game ka na ba? Game na. Game na! Okay, let's make this happen. Here we go. Call me maybe. Maganda na po kayo. Pasmado ako ngayon. Kakaroon ako ng minor anxiety. Eto na. Okay, here we go in 3, 2, 1. Let's open. Whew. Hello. Hello! Hi! Good Hello, evening. Crizel. Good evening. sa'yo. Sa New Zealand can we ako get ngayon. your... Oh, New Zealand. Wow. Yeah, I'm Wow, Crizel, 29. A full-time mom. And yeah, New Zealand. Okay. Grabe, no? Oh, nakapasok ako. Well, thank Parang you. siya lang yata nakapag-correct nung naol na in order. Galing yung sabihin, alam na alam Galing nga eh. Crizel Oo, talaga. alam niya na. Nanonood kasi ako lagi sa inyo, kaya Maraming ayun. salamat. So, based We sa got, mga Dr. RJ right napag-usapan here. nyo. Go Sorry ahead, po? sorry. Kasi nga, may Crizel, gusto sorry, talaga akong itanong. Yeah, so, kasi nga nakakaramdam ako ng, ewan ko lang, postpartum depression, I don't know. Yung suddenly iiyak ka lang, nang hindi mo namamalayan, parang bigla-bigla ka na lang iiyak ng hindi mo alam kung bakit. Siguro sa sobrang, lalo na sa New Zealand, nag-lockdown kami. Tapos may 2 akong anak. So parang, nag-stop akong magtrabaho. Kasi kailangan ko mag-stop kasi kailangan ko bantayan yung baby ko. Kaka 1-year-old lang niya. So, lately, I've been like, experienced na, bigla na lang ako iiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang bigla akong tatakbo. Kahit saan gusto kong tumakbo. Gusto kong mawala. I don't know bakit ako nagkakaganyan. But I know myself na hindi ako ganyan dati. Kasi alam ko yung sarili ko na positive ako. Lagi ako masayahin. And then I end up like this. So bother for me. And then may isang beses na naka-experience ako na pumasok na lang sa isip ko na gusto ko magpakamatay. But I was really scared about it. Yun. Yung ganong feeling ba. So I don't know. Ano pong manifestation yan, Doc RJ? Kasi minsan if not all or most, naramdaman na rin yan na biglang mararamdaman mo na, ba't gano'n yung...
nangyayari? Can you help us explain that one? Siguro bago tayo mag-proceed, lang ako, trigger warning sa mga kasama natin dito na nanonood kasi yun nga, parang since we're dealing with mental health, baka may mga certain concepts na ma-bring up that might cause distress sa mga nanonood sa atin. So, if ever po na makaramdam kayo ng kahit anong feeling na uncomfortable kayo, it's best to reach out doon sa mental health professional kung meron po dun sa area ninyo. And saktong-sakto yung topic kasi it's also the National Suicide Prevention Month ngayong araw. Ngayong month, no? So important highlight natin kasi pag hindi natin napag-usapan yung mga ganitong topics, hindi natin na-address, 'di ba? Yung Oo. and, ako parang I also salute si Crizel kasi hindi full na clinical picture. Pero of course, pag ganon, important na ma-address natin yung concern on possible self-harm. And yun nga, parang usually pag ganoon po, lalo na sa mga nakikinig po sa atin, minsan kasi hindi natin ma-predict kailan to lumalabas yung mga ganitong symptoms. That's why we really need to prepare kung sakaling may friend kayo or family member na biglang magsabi na ganito. Pag ganito, it might be helpful if you can ask them directly muna, no? Meron ka bang thought na saktan yung sarili mo? And yun nga, you have to be very direct kasi minsan nahihiya tayo na pag-usapan yung mga ganitong concerns. yes. So, yun nga, baka una, kumustahin natin sila, tapos later on, ask them directly, meron ka bang thoughts of self-harm or suicide? And then you assess for the risk. Meron bang method na naisip? Meron bang time? Meron bang place? Kasi pag nalaman natin yung details na yan, mas nakakatulong sa atin kung paano siya i-prevent. And then, of course, you have to keep the person physically safe, lalo na kung high risk siya. Kung kayang may magbantay muna sa kanya, 24/7 may tumitingin, tapos yung mga kailangan itago or alisin, di ba? Pwede nating itago muna. And then of course, important rin na ma-refer immediately to a mental health professional. So kung alam ko sa New Zealand kasi Meron na nga po sa akin nag-offer, kaso lang hindi ko siya napuntahan. Parang I'm just doubting myself kung kailangan ko ba o hindi. Kasi nga parang aywan ko, parang inaano ko pa yung sarili ko kung kailangan ko ba o hindi. Well, pag ganyan, parang meron tayong parang parang few or at least basic na mga parang criteria para mag-seek ka na ng professional help. So ito yung tinatawag nating 5Ds, no? So take note niyo po yan sa mga nanonood. 5Ds. Okay. So Let's First pen and paper, ilabas niyo na po. Okay, what's the first D, Doc? may bingo tayo mamaya. Dun sa May first exam mamaya, dun sa first D, yun yung tinatawag nating dysfunction. So kung meron kang mga negative na mga emotions or feelings, naapektuhan na ba yung trabaho mo? Naapektuhan na ba kung paano mo inaalagaan yung baby mo? Naapektuhan na ba how you relate to other people? No? So yun yung first D, dysfunction. Yung pangalawa is distress. No? So usually kasi, di ba, pag kunwari negative yung sa loob mo, negative yung feeling mo, di ba? Pero pag merong hindi congruent, no, ibig sabihin parang negative sa paligid, tapos ikaw okay ka lang, or hindi mo maramdaman, or vice versa, yun, pwedeng din yun that you might need additional support already. So yun yung pangalawang D, no, distress. Tapos pangatlo ay deviance, no, pag meron kumikilos ng ibang mga tao. For example, kanina napag-usapan natin yung anxiety, di ba? So pag kunwari, lalabas ka lang, tapos takot na takot ka, hindi ka makalabas dahil yun nga, nagkakaroon ka ng symptoms. So probably yun yung sign na baka hindi normal yung reaction mo, or hindi normal yung emotional state mo. So yun yung pangatlo, no?
deviance. Tapos, syempre, pang-apat, yung danger, no? Pag, yun nga, meron ka thoughts of self-harm or suicide or nakakasakit ka na ng ibang mga tao. So, yun, isa yun sa mga very big red flags, no, that you need to seek professional help already. And then lastly ay na duration, no? So, pag mas matagal yung symptoms, di ba, usually yung mga feelings natin, nawawala sila after several days or several hours, nagbabago sila. Pero pag kunwari matagal siya, tapos hindi nagbabago yung feeling mo, then probably yon kailangan mo ng additional support. So yan, so yun yung five, hindi sila parang hard and fast rules, no? Pero at least kung meron kang dalawa or mas marami din sa mga symptoms na yon, mas maganda kung mag-seek ka na ng help ng isang professional. Nakakatulong itong tools to assess our condition right now. But Ms. Crizel, Yes. I do hope you took note of all of the things na sinabi Yeah, ko ni yeah. Doc RJ. Nakakatulong Sana po sobra. makatulong. Salamat. Ay, maraming Thank you, salamat po. Robbie. And Thank you. please, Thank you, mag-ingat po kayo. Maymay. Secret admirer mo ko dito. Keep fighting. Thank you, ate. Laban lang. Laban lang tayo. Bye-bye. Opo. Bye. Ingat kayo. Bye. Thank you Ingat ka po. dyan Thank sa you. New Zealand. Thank you. That's nice to talk about talaga. All right, we got another one right here. Hi. Hi. Hello. Hi, I'm Blanca and I'm from Denmark. I'm 31. I'm not sure I'm doing na all right, but Uh-huh. I don't Okay lang po. Ano yung occupation? I'm just really happy. Parang automatic na yung natin si Blanca. Oo nga, So oo. Blanca coming from Denmark. What do you do in Denmark? right now I'm in the hotel industry. Also Mm. full-time mom. Oh, wow. Okay, we got Doc RJ right here, ready to answer all of our questions. Actually, I'm not sure if I have a question. It's more like gusto ko mag-share. Kasi like yung previous caller ninyo, ako talaga na-diagnose na and like sa mga nakarami siguro before, kinakabahan ako. But like yung mga iba na nakakaramdam ng PSP, chronic depression, personality disorder. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag, even sa sarili ko. Para bang may tira ulo ko noon, nagpapalit na yung, and then it was baka isipin nila hindi ako capable maging nanay kasi ganito, kasi ganyan. Until it came to a point na sensitive to, but nagtatry ka ng mag-self-harm. I had suicidal attempts in the past. Pero hindi lang siya ganun eh. Meron din ako na self-harm lang na yung gusto mo kasi feeling mo doon ako na parang hindi ko na siya kaya ng ako lang. And when I started seeking for help, doon ko mas naintindihan na, my God, ang dami ko palang hindi naiintindihan doon sa pinagdadaanan ko na akala ko ako lang yung dumadaan.
Yung parang nung nilatagan na ako nung dating kinatatakutan kong mga papel, mga explanation sa kung ano yung nararamdaman ko. Dun mas nag-sink in sa akin na meron palang tawag sa kanya. Alam mo yun, nandun siya sa librong yun because people are actually experiencing it. It's not just me. Nung parang isa-isang nagkaroon ng sagot yung mga tanong na feeling mo, ano ba to, nasisiraan na ba ako ng bait? To the point na meron ka lang hindi magawang isang bagay, nagpapanik ka na and nasa ulo mo na siya for the rest of the day. Hindi normal. May dahilan pala yun. There's always something behind it. There's always... So yung parang gusto ko lang i-share na huwag kayong matakot humingi ng tulong when you feel like kapag pinag-isipan mo na kung kailangan mong humingi, ibig sabihin nun, kailangan mo na siyang ma-release, kailangan mo nang may makausap. Sobrang importante siya. Blanca, maraming salamat for being and sharing your story sa amin. And I do hope and I know na marami ang mas magsi-step up at marami ang nakikinig ngayon at nanonood sa atin. Kaya maraming salamat for sharing that side of your And I just your life. thing, for my sorry, baka maging emotional ako, but gusto kong mag-thank you sa'yo. Hindi mo ako kilala personally, but I've messaged you in the past. Nung nag-umpisa ako ng therapy ko, I was advised na maghanap ako ng isang bagay na magagawa ko para maibsan yung anxiety ko. And na-inspire mo ako magsulat ulit. Most of the stories that I'm writing now were inspired by you. Hindi ko kilala. But you had an impact sa akin. So thank you. Kahit hindi mo alam or feeling mo hindi importante yung ginagawa mo, kaysa yung man yan, arte or kung ano, or meron ka lang ibang sinabi, hindi mo alam yung iiwan mong impact sa ibang tao. So I wanna thank you. Because you have extended my life for my kids. Sobrang OA pero totoo. Noong mga moments na nagsusulat ako na ikaw yung iniisip ko, na-extend mo ng konti na-extend mo ako ng konti. So thank you. Gusto ko lang po kayo mag-thank you. Siguro, hindi yata na aksidente unang-una na nanalo yung botohan sa poll na ito yung magiging topic. Kasi hindi kita makakausap ngayon, hindi ko maririnig kung ano yung kwento mo. Gusto ko lang din magpasalamat sa'yo kung alam mo lang baka kasi ngayong araw ay siguro itong araw na to, buong araw yan yung gusto kong marinig. Kanina kasi bago ako mag-work, parang nagsisik ako ng sagot sa katanungan sa utak ko kasi ganun yun eh, kapag na-stress, nade-depress ka na, paulit-ulit yung sinasabi sa utak mo to the point na maniniwala ka dun sa mga kasinungalingan. Tapos parang susundin mo na lang yung kung ano yung sinasabi ng utak mo. Tapos umabot sa point na, yun nga, nagtanong ako na, ba't pa ba ako nandito? Parang ganun. Tapos ano pa ba yung rason ko para mabuhay? At sobrang thank you kasi nasagot mo yung tanong na yun. At ang laking impact dun sa fact na kahit hindi ako okay, ay meron pa rin akong natutulungan katulad nyo. Kaya thank you po. Ako mas sobrang papasalamat. A great exchange of stories kasi in just a few minutes marami kayo na save na opportunities, na save niyo ang isa't isa
And this platform has provided a venue, no, for everyone to affirm and reaffirm that everyone has a purpose and we must continue, di ba? So to Blanca, maraming salamat and thank you. Umakyat ka. Umakyat Thank ka, God. hindi lang dito sa stream, pero umangat ka sa buhay dahil dito. Thank you. Thank you. Thank you for Thank choosing you. this topic as well. Maraming salamat din po. Maraming Oh, Laban po. Sa comment section, it's just filled with emotions right now, no? And what can you say about these stories of triumph and success? Lalo na kapag na-overcome itong personal obstacles, itong personal hurdles. Actually, ito yung dapat na pag-uusapan at na-highlight pag sinabing mental health. Kasi yung kanina parang yung sinasabi ni Blanca kanina na na-diagnose siya ng iba't ibang mental health concerns. Parang ano yun parang that's just one side of the story. Pero kung paano tayo naapektuhan as individual, paano tayo nabubuhay, paano tayo bumabangon despite the many challenges na kinakaharap natin, yun yung heart ng mental health na hindi masyadong na-highlight. And sa tingin ko parang it also helps na nakaka-destigmatize rin yung ganung conversation na parang napag-usapan natin siya based on the lens of the people na merong direct experience. Kasi ako ngayon, nandito ako witnessing everything. Meron akong konting kaalaman about mental health pero kayo yung eksperto in terms of your experience. At important na nagkakaroon ng space where people can own their mental health condition, their experiences. And tama yung sinasabi kanina ni Blanca na it really helps pag sila mismo ay na-educate regarding kung ano yung nararamdaman. Pag kunwari, naintindihan sense ka na where you are, nakakatulong siya para alam mo kung paano ka pwedeng hindi mo Maraming salamat po. paano tayo tatalisod tayo, no? Magkakaroon tayo ng mga pitfalls at certain points in our lives. Pero trust na makakabangon rin talaga tayo as long as we actually continue, no, dun sa mga treatment natin, therapy, and of course, hindi naman nawawala kasi yung natin, no, yung role natin bilang individual to safeguard our own mental well-being. So may point rin doon na parang we have to exercise our own agency over our wellness. It's true. Wow. Dami natin information na iba yung nakuha doon. And Blanca, maraming salamat. Thank you. Thank you. Pagpunta namin ng Denmark next week, magkikita tayo. Oo, sana magkita tayo. So, sana makita ko kayo. Sana Thank makita you. kita. Alright. Mai, if you need to drink water, let us know para makapag-prepare ka. Alam namin, kanina pa na parang nagiging puno ng emotion yung natin, conversation Kuya, natin. ano ka So, ba? let me know. Okay lang. Sobrang hydrated ako Di ba kakasabi mo lang, squid ako. Tapos ngayon, parang tubig. Pag-usapan Alam namin niyo kanina, ako. Squid Game Pero, Doc, I Pero, want to Doc, may- bring up... Oh, sorry. Kuya. Mai, go Hindi, ahead. okay first. lang. Go ahead. Go lang, kuya. I wanna bring up sana yung Mm-mm. Miss Universe question ni Tito Boy Abunda. And I'm sure na pag-usapan nyo to sa circle ninyo among psychologists and psychiatrists. How would you answer the question, when is it okay to be not okay and when is it not okay to be not okay? Okay, Did I make thank you, sense? Tito. I think I did. Well, sa akin kasi nung pinag-isipan ko yung question, parang it really function natin as an individual. So, parang may nangyari sa atin, no, na negative, no, magkakaroon talaga tayo ng negative emotions. Pero sa tingin ko, hindi nagiging okay na hindi maging okay
when it comes to situations na nanggagaling siya to the point na na-abuse ka na, to the point na nagkakaroon ng violence involved. So yung mga ganun, realities yun na nakaharap natin. So parang pag nanggagaling siya dun sa point of injustice, sa tingin ko yun yung dahilan, yun yung reasons on why we should actually push back kung ganun yung yung concern. When human rights are involved already, it is never okay. Yes, definitely. Yun. Yun. Alright. So, May pero mind. syempre, ayun, as an individual, parang meron ka pa rin parang right to feel your feelings, diba? So, yun. May? Thank you, Doc. Ako, Kuya Robs, malalaman kong hindi na ako okay kapag nagsa-start na ako mag-pretend na okay lang ako. Kapag hinahayaan ko na lang na yung mga bagay na hindi pala ako masaya ay hinahayaan ko na lang siya na dyan lang banda. Isasantabi ko na lang yan. Tapos magiging okay na. Kasi yung bawat emosyon, lalo na kapag masakit, dapat may proseso pala yun para bago ka maging okay. At yun yung natutunan ko na dapat hindi ko lang isa ng balewala lang kapag yung mga bagay na nakakapag-trigger sa akin o yung mga bagay na hindi okay sa akin. Dapat palang nare-recognize ko yun at dapat gagawan ako ng paraan para maging okay ako. At isa sa mga way para maging okay ako is i-express ko yun dun sa mga taong nagki-care sa akin. At malalaman ko na lang na okay ako kapag yung mga nakakapag-trigger sa akin ay tinatawanan ko na lang. Tulad na, So, yun. huwag natin mag-usapan dito. Mamaya mag-usapan. Pero I'm looking forward talaga, Kuya Robby. May mga bagay pa rin na nandun pa rin ako sa proseso, pero I'm looking forward na imbes na ma-trigger ako, mas ma-inspire ako. Para mas ma-inspire ako to share it to those people na nakaranas ng kung ano yung naranasan ko. At yun yung nilulook forward ko sa healing ko na maibahagi ko dun sa mga taong yung pinagdadaanan ko ngayon. And it's a process at kitang-kita mo naman yung effect mo sa lahat ng mga nanonood sa atin. Isa pa lang, yung umakyat kanina, nagpasalamat sa'yo, pero alam ko, milyon ang gusto magsabi sa'yo ng thank you. Doc, you were about to say something? Kahit feeling mo na parang okay ka na, babalik ka rin dun sa Opo. point na hindi ka magiging okay, di ba? So, parang siya, kumbaga, yung gusto ko lang i-emphasize ay wala talagang specific timeline in terms of healing. And minsan, pag kunwari tayo yung nag-enforce na dapat by the case, di ba? So, may mga situations talaga na babalik at babalik sa'yo, but you learn to adapt better habang tumatagal. Pero may tanong ako, Doc. Isa din sa mga rason yata, hindi ko alam kung lahat nakaka-relate nito. Kaya siguro parang pretend ka na lang maging okay. Kasi maraming hindi kasi naniniwala dun sa kung ano yung nararamdaman namin. Paano niyo po ba makukonvince yung mga taong hindi naniniwala dun sa sitwasyon namin? Like example, sasabihin namin yung mga hinanakit namin, kung ano yung nasa utak namin, parang bigla kami nalulungkot sa walang dahilan, tapos tatawanan lang kami. Parang ganun. Kasi parang, ang drama lang naman yan. So, paano niyo po ba sila makakonvince na valid yung emosyon na pinagdadaanan namin? Oo. Well, actually yung ano rin parang social stigma kasi yung tawag diyan na yun nga parang negative yung pananaw pag nag-admit ng weakness mo or may mga shortcomings ka, and Yung iba parang sinasabi,
itulog mo na lang yan or huwag ka kasi mag-isip ng masama. Manood ka na nakakatawa. Diba? Sabi nila, manood ka na nakakatawa, mawawala yung problema mo. Itakbo mo na lang yan, exercise mo na lang yan. Tapos ito pa malala, kuya. Ano Ito pa? pa malala, Kuya Robby. Isasuggest niya yung panoorin mo yung Squid Game. Di ba? Pag hindi ka Tapos ito yung red light, green light. Lalo ako na-stress sa buhay ko. Ano gagawin ko? Teka lang, ako nag-suggest ito sa'yo kanina. Eh, so, no. O ngayon, alam mo na. Oo nga, no? Doc, ano po? Paano po yun, Doc? Anong pwedeng sabihin sa mga taong hindi naniniwala sa condition na ito? Well, una sa lahat, parang kailangan natin kilalanin na baka ano rin sila, hindi rin nila alam kung paano mag-approach ng ganitong situation. Hindi naman lahat ay nagkaroon ng chance na makasama sa Kumu at makausap natin sila about mental health. So, usually ganun ko siya titignan, no? Baka hindi lang nagkaroon ng opportunity talaga. Pero, yun nga, parang pag ganoon, minsan iba pa rin talaga pag directly sila nakakausap ng someone na may mental concern or may pinagdadaanan. Kaya very important yung role ng media to normalize these kinds of conversations para maging part na siya of our day-to-day na mga usapin, no? And I think important rin na nagkakaroon ng parang education, no, directly sa mga schools. Kaya isa yan sa mga pinupush talaga namin na magkaroon ng mental health education from grade school up to high school. Pero yun nga, parang babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina na hindi naman natin kailangan gamitin yung mga technical terms to talk about mental health. Yung simpleng pag-usap about yung kanina, yung ginagawa natin, pwede lang papasag yung mga ganong klaseng misconceptions, and it provides us with an opportunity na, yun nga, mag-educate later on. Siguro ngayon, hindi pa natin magamit yung terms na anxiety, etc. Pero, malay mo, magkaroon ng space for that. Yeah, Doc, I have to ask this one kasi parang this would help other people, especially us na hindi naman certified na magbigay ng clinical advice, no, when it comes to mental health. Paano po ba mag-approach or paano po ba yung best way para sabihin sa isang tao na or paano ba i-assess yung situation? Yun nga una pa lang, hindi ko alam paano ma-frame yung katanungan kasi hindi namin alam kung paano yung dadaanan. What's the best way to go about it? Well, sa tingin ko parang if you would look at kung paano ina-address yung mental health ngayon, globally, and ngayon kahit sa Pilipinas, ito yung shift sana, na magkaroon ng community-based support. So, doon parang kinikilang natin siya in a way na hindi judgmental, na hindi nag-invalidate ng mga feelings. And also, kahit pa paano, pagkaroon ng kahit pa paano knowledge about the causation of mental health conditions at may mga possible na mga warning signs when you need to refer them already. Pero pagkausap mo sila, I think it really helps na i-allow lang natin sila magsalita freely. Kasi minsan pag sa TV, di ba? Pag nag-uusap yung dalawa mag-best friend, yung isang best friend, parang nagkukwento pa lang yung friend niya, si best friend, parang ang dami na niyang suggestions, di ba? So if you want to provide support, you have to be ready to listen, no? So just a talk, no? Tapos at tandaan natin na hindi tayo yung dapat mag-solve ng problem nila. Explore tayo ng mga solutions with them. Ano sa tingin mo yung mga solutions na nakita mo? Ano yung mga risk, ano yung benefit, no? And given those choices, you, di ba? Actually, nung parang before, sabi nila, dapat 80% yung nagsasalita, yung taong kailangan ng support. Tapos ikaw, as a facilitator, as someone who wants to help, Natamaan ako ng slide doon. Salamat.
sa pagsabi sa akin yan. Okay, we've got lots of people who want to ask a question, pero please allow me to do this. Ang sleep insomnia po ba, is it a psychological or mental health problem? And how do we address this one, Doc? Kasi Ano usually, kuya? Sleeponomia? Insomnia. Sleep insomnia. Pagdating mo ng mga 22 years old, katulad ko, hindi ako makatulog na maaga eh. Tingin mo, Doc, yung sinabi niyang tulad ko, may tama na talaga siya sa utak. Doon pa lang po dapat. Ay! Grabe Wala naman to. yan. Okay. Opo. Pero ano, very common yun, Robbie, yung challenges sa sleep. Lalo na ngayon, nung nag-pandemic na wala yung mga social cues natin, kung kailan tayo magpapahinga, kung kailan tayo magtatrabaho, di ba? Pero sa tingin ko parang important na maging regular yung pattern natin. May mga ilang tips on sleep hygiene, no? For example, iwasan natin yung coffee pag afternoon na, no? Kasi yung mga things na merong caffeine, no? It stimulates your sympathetic nervous system. So medyo technical na 'yan, pero parang pag nagkakita, beverages ka or smoking, no? Pwede rin yan makakapag sa sleep natin. Tapos it might also help kung mag-exercise tayo, no? Kasi pag nag-exercise tayo sa morning, it also promotes good quality sleep. Tapos very common sa mga kabataan yung blue light emitting from your phones. Kasi pag kunwari expose kayo sa mga phones ninyo, pwede ma-affect yung parang nag-regulate ng sleep natin sa utak natin. So, iwasan natin yung paggamit ng mga phones all the time, lalo na pag gabi, no? Tapos minsan parang syempre nabababad ka pa sa YouTube, di ba? So, nakakatagal din siya. So, yung pinaka-idea dito is to have a regular sleeping pattern. Bawasan natin yung stimuli bago tayo matulog. So, alisin yung mga phones, i-turn off yung mga lights, huwag masyado maingay. Yun, yung mga ganun. Maliliit na tips, pero hopefully makatulong sila. In the long run. Mamaya, huwag ka na manood ng red light, green light, bukas na ng umaga. Natapos ko na nga, Bukas Kuya na Robs. umaga. Pero, Tapos Doc, mo na? dahil napag-usapan kasi yung sleep insomnia, iba naman po yung struggle ko sa sleeping. Kasi ako madali lang ako talaga nakakatulog, Doc, kasi mabilis lang. Pero, meron akong tinatawag na sleep paralysis ba yun? Alam niyo po ba yun, Doc? Yung parang hindi ka magalaw. Lagi po. Possibility yun. Pero marami kasing possible causes kung bakit nagkakaroon ng sleep paralysis. So kung ganun parang Ang tawag po ba dyan na ibangungot? Parang iba na- ganun. bangungot. Parang hindi po ba? Iba din po ba yung bangungot? Pero sa akin kasi hindi ako makagalaw. Well, yung usual na sinasabi nilang cause ng bangungot is pancreatitis. So parang sa may siya. Hindi yun. Natin. So baka medyo malaki. Pero yung sleep paralysis, siya, parang iba siya, tapos kailangan niya ng further na parang test para malaman mo kung ano yung cause niya. So Okay. best to consult with the medical doctor. Sige po, magkakonsult. Well, we got Doc RJ right here for a free consultation regarding our mental wellness, and I say thank you. Okay, as we move forward and open our... Teka lang, ayaw pawis na naman ako. As we open the floor for more, maybe Doc, let's have a couple of more people. Siyempre, or siguro last 3 tayo para masundigan natin Go, let's go. opportunity natin magsalita. Okay, eto na po. Ay, Go. Yeah. Hello. Hello! Magandang gabi po sa inyo. Magandang DJ gabi din Lunyo? sa'yo. No, I am not a DJ Dunyo, but hindi man ako yung Sorry. unang Kala ko sorry, Iba yun, Kuya sorry po. Robs. Sorry. Anong na-all mo, pare? Ano lang pa, okay lang po ba yung pag-overthink po o tsaka yung minsan na sobra-sobra po sa pag-iisip tsaka yung minsan po kasi kinakausap ko po yung sarili ko ganun. Alright. Before we answer the questions, okay lang ba, brother, na masabi yung name mo, yung age mo, occupation, and kung nasaan ka ngayon? Ano po?
Wala naman. Nasa ano po, nasa bahay sa Marikina and my name is Noel Chico. Noel Chico, ilan taong ka na, Noel? 24 po. 24. Anong Apo. ginagawa mo ngayon? Ano po, dito po, nagpapasaya ng mga tao. Like, tanyan nyo po yung preacher ko. Pwede ba ito i-off? Pinabago ko po yung mga boses ko. Yung ganun po. Dito ko lang po Ay, ate. Sorry. yung mga tao dito. Tsaka nag-advise na rin, mga ganun po. Okay, kasi nabanggit nyo kanina, iba't ibang boses ba sa utak mo? At yun ba yung lumalabas? Hindi naman po yun, like, parang ano lang, sinasagot ko po yung sarili ko, nakikipag-usap po ako sa sarili ko, ganun. Tapos nag-overthink din po ako minsan. Yeah. Ganun. Doc, what do you call that certain state? Pwede ba maklasifiyan as having multiple personalities or hindi naman? Hindi naman tumabot sa ganun. Hindi naman siguro. Kasi parang normal naman sa atin kasi na mag-isip, di ba? Yun naman yung function ng brain natin, eh, di ba? Mag-isip, lalo na kung marami talagang kailangan isipin, di ba? So, tingin ko, parang as long as yun nga, hindi niya na-meet yung other characteristics ng 4Ds, ay hindi naman siya magka-classify as a mental health concern. Pero dati po, dati po kasi nag-isip na rin ako mag-isip na mag-attempt pero hindi ko ginawa kasi sabi ko, naisip ko na masama yun. Tapos meron akong, ano ba para sa akin yung buhay? At then, isinulat ko na lang siya. Sumusulat po kasi ako ng kanta. Doon na lang ako nahilig. Yeah. Ganun po yung ginawa ko. Na-channel natin yung ating negative emotions to something na concrete, no? So, pwedeng writing, through art, diba? So, yan yung mga outlets na pwede natin gawin. Doon sa sinasabi mo kanina na ano nga yung second na concern, yung parang kinakausap mo yung sarili mo, di ba? Opo. Opo. So, normal naman yun, di ba tayo, pag may mga pinag-isipan tayo na bagay, parang okay naman na na nakakausap natin yung sarili natin para at least na-filter natin yung mga thoughts natin. At somehow related din to dun sa concern ni Maymay kanina. Minsan kasi pag tayo as individuals, parang automatic so hindi pa nga nangyayari or parang hindi ko pa dun sa outcome, tapos biglang negative na agad yung yung naiisip mo. So it's very important na mindful tayo doon sa mga iniisip natin. Ano ba yung mga thoughts na sinasabi natin sa sarili natin? Ano ba yung mga thoughts na sinasabi natin sa hinaharap natin, no? Kasi pag kunwari hindi sila grounded on reality, hindi sila kind, then probably baka hindi siya magandang pag-isipan or hindi siya magandang panghawakan na idea. So sometimes you also need to challenge your thoughts, eh. Para kung automatic negative na yung naisip mo, baka kailangan mo siyang i-challenge with a more positive one or parang ano ba yung most likely scenario na mangyayari. So, and sa tingin ko, parang doon rin pumapasok yung input ng ibang mga tao doon sa situation mo. So, syempre minsan pag clouded na talaga yung mind mo, hindi ka makapag-decide na maayos, no? Lalo na kung very emotional ka pa. So, doon talaga pumapasok yung having someone who you can talk to for feedback. Maraming salamat po. Maraming Pero salamat. kasi brother. ang 'di ba pagka marami pong bumubulong ginawan ko na lang po ng tulay yung para maging positive naman po. Okay lang din ganun, 'di ba? Kung wag ko na rin nakasag ko sarili ko, like ginawan ko na rin po ng iba-iba po yung boses ko, 'di ba? Ginagawa ko na lang. Kapag nandinig mo na ang aking tinig, pwede bang ituunan yung pandinig? Mga ganun po. Ginagawa ko na lang po na ganun. Yeah. Oh, Tapos nagsisalita express mo in different ways. Opo, That is good. in-express ko na lang meron po ka siya. bang short poem dyan na ginawa mo? Malapit sa'yo? Sige po, mag-on the spot na lang po. Yung lagi ko pong ginagawa dito Sige. sa Kubo. Paano? Opo. Okay. Sige. Kasi po, lagi nila ako pinapakanta, hindi naman po ako marunong. O, pareho Ito, tayo. kaya ito na lang po ginagawa ko. Hindi man ako yung una mong minahal at unang naramdaman ng kasiyahan. Pero sigurado ako na tayo magtatagal na para bang walang hangganan. Sa pagtayo ng aking palasyo, ikaw ang magsisilbing ilaw. Sa liwanag mo'y hindi na masisilaw. Sa liwanag mo'y hindi na masisilaw. Alam na ang direksyon at di na maliligaw.
Habang tayo'y nakikipaglaban sa espada ng orasan, ako ang panangga, nasasangga sa nagbabadya ng mga labanan. At kung hindi man to may sulat bilang istorya o nobela, ayos lang. Ang mahalaga ay meron tayong maipasa sa ating mga biyaya at ang hiwaga ng pagiging masaya yun. Ayun lang po. Oh, Hanep, ang Isa kang makata. galing. Yan po. Oo nga. Maraming Galing. salamat sa linyahang Ayun po yung gusto ko din siguro ito na po yung opportunity ko rin na maraming nanonood na ipasa yung positive vibes sa iba. Kasi sumali rin po sa, alam niyo na po yun. Kaya yun lang po. Positive. Saan ka sumali? Sa PBB po. Sumali. Kasi akala ko Akala sindikato. namin sa Squid pinalihan Game. mo. Hindi po. Ako sa Squid Game. Ako naman Sa sa PBB po, Squid sa Game. PBB. Okay. Nanonood si Attorney Tom. Baka mamaya malago tayo. Pero ano lang po, Akala ko naman sa Squid isa na lang po Game, i-share ko para sa lahat. Ano lang, Oy, Okay. ang posibilidad po walang hangganan yan, walang espasyo na posibilidad. Ang tanging humaharang lang yung ating ilusyon. Ayun lang po yan. Maraming salamat po. ang galing. Maraming salamat. Ano ba? Kami ay nabighani sa iyong naibahagi. At patuloy kang mabuhay dahil ikaw ay magpupunyagi. Hey, napakamakata naman ito. Ay, Ginoo. salamat brother. Thank you. Ang Apa, galing. salamat po sa inyo. Bye-bye po. Keep safe. I love you all. Po. Love you. Ayun. Ayaw mo, ex. Pwede Kuya, patulungan nyo po. na po ako, ex. Ayaw po ma-ex eh. Ay, sige. Ako na. Pa-ex mo na kasi, Kuya Robs. Ayan. Na, ano, kasalam. Hello. Oh my God. Wait a minute. Hi, my mom. Oh my God. Hello po. Hello po. Ay, ang cute Hello naman po. ng baby niyo. Hi. Oh my gosh, hello. Say hello, baby. Hi, baby. Hi, baby. Ako po si just a minute. I was in interview. Wait, just, Diyos ko, my mic. Ako si Aiza. Ako pala si Aiza. Sa Missouri, USA ako. Oh my God. Wow. Gising lang namin. Sana all. Ay, good Sana morning po sa all. inyo. Hindi pala Magandang gabi. nanonood. Oh my God, iba yung Sorry, ma'am, nalagpasan ko po yung pangalan nyo. Is it okay if you say that your name again? Ako si Aiza Wilcox. Aiza. Yes. Aiza. Yeah, Aiza Wilcox. Nasa Missouri, USA ako. Yes. Okay. Ano pong ginagawa nyo sa USA? Dito na ako nakatira. Together with my Gano'ng katagal po? 6 years, 7 years. Oh, matagal-tagal na din Oh, po. wow. no? May anak na po ba kayo? Meron po, 2. Ito siya, yung panganay ko. Hello. Ang cute naman ng Wow. baby. Anong pangalan po niya, Mami Aiza? Victor po. Victor. Hi, Victor. Victor. Oo. Hi. Sana all ang Sana sabi all? ni Victor. Sana Wow. all. Nasa States, ha? Oo. Filipino nga yan. Sana all. Oo. Okay, Mami Aiza. Certified. We appreciate your call right here. We got Doc RJ, who is ready to talk about mental wellness. Yes po, hello po. Kasi nakaranas po ako ng postpartum depression before. Kasi mag-isa lang ako dito sa state, wala akong maaasahan, walang pamilya. Hindi kagaya po sa Pilipinas na may maaasahan kang pamilya na mag-aalaga sa mga anak mo. Pag kakapanganak pa lang, ganon. So, yun po yung feeling. Yung isip ko kasi before, yung lumilipad siya kasi sa kakaisip na ikaw lang mag-isa, walang maasahan. Tapos yung asawa ko po, always po siya nasa trabaho. Sa 7 days po, 6 days siyang wala. So mahirap. Tapos, ang hirap mag-cope up din sa culture, lalo na before kapapanganak ko pa lang sa una kong anak. So, yung utak ko po, yung iba yung lipad niya, yung dumating sa point na gusto mong saktan, pero
gumawa ako ng paraan na hindi mangyari yon. Kumbaga, binisi ko yung sarili ko sa gawaing bahay until nag-decide po ako na mag-garden, nag-gardening po ako, Mhm. nagtatanim ako ng dinivert ko po yung utak ko na I need to make myself busy. And that was the 2016. Nanonood ako ng PBB, which is I See My My. Yan po, siya po yung naging happiness ko. Nag-fangirling talaga ako sa Yumay. Then, nag-message pa nga ako sa iyo sa Instagram. Sabi ko, hello My, congratulations. Nag-support talaga ako sa iyo kasi ikaw yung naging isa sa sort of happiness ko, sort of pagkatapos ko sa garden, sa gawaing bahay. Sabi nga ng iba, ang galing mo mag-multitasking ng oras mo. Nagagawa mo pang mag-fangirling. Yes Oo po. nga. Yun po. Oo, So, kasi yun din nakakapag-happy sa akin. Opo. yes po. Sobrang laki ng impact mo rin sa akin, Mike. Kaya, sinusupport kita hanggang ngayon. Maraming Yes. salamat po sa iyo tsaka Yes. sa lahat ng sumuporta talaga. Kung kayo malaking impact, mas malaki yung impact niyo dahil sa dito dahil sa support na binibigay niyo sa akin. Kaya thank you po. Maraming salamat po. Thank you. din. Thank you rin so much kasi hanggang ngayon ikaw nung nanganak nabuntis ako sa pangalawa ko, ikaw rin isa ka rin sa naging ko rin, sandalan ko rin kasi bumalik na naman kasi ako sa dati yung na-depress ako, kakaisip na naman. Hanggang sa napag-isipan ko, dalhin ko yung mama ko dito to help me kasi ang hirap. And then sabi ko, ang hirap mag-cope up lalo na, kahit na matagal na ako dito, ang hirap. Kasi po, mag-isa ako tapos walang katuwang. Yung asawa ko 6 days wala kasi truck driver siya ng Walmart. Ang hirap. Sa 7 days na yun, 1 day lang po siya umuwi at yun lang po yung off. And then, kumbaga yung relationship namin, mag-asawa, parang bumalik sa LDR, long distance relationship, kahit na ang lapit-lapit na gano'n. Oo, totoo yan. Kaya ang hirap siyang i-balance, lalo na may anak ka, may asawa ka pa, tapos may garden ka pa nga asikasuhin sa bahay. Kaya very thankful ako kasi yung mga bagay na yun, pagpa-fangirling ko, yun yung bagay na yun na nag-help sa akin kasi dumating talaga sa point po na malapit ko nang saktan yung anak ko. And then sabi ko, so yung utak mo naging suicidal gusto mo na lang magpatiwa ka para matapos ng lahat, ganun. Pero hindi ko siya ginawa. Kumapit ako sa Panginoon, kumapit ako sa mga bagay na alam kong work it siyang isipin, like family ko. Dinivert ko sa lahat, sa fangirling, sa lahat ng bagay po. Hindi ko na alam sasabihin ko kasi nanginginig ako. It's all good, Miss Aiza, which is actually nice to hear. Dahil na-divert nyo. Is that a Oo. correct term, Doc, to use? Na-divert yung loneliness? Or dapat ba hindi i-divert yung loneliness? Dapat ba you tackle it head on? How do you go about this one? Depende kasi parang may two types of coping kasi tayo. Yung isang type of coping is called active coping. Yung answer, nagpa-problem solve ka. Tapos syempre ma-resolve siya later on. Pero may mga situations na lalo na pag sabay-sabay yung problema natin. Meron kang problema sa relationship, inisip mo pa yung anak mo, 'di ba? So ang daming mga problema. Sometimes we can utilize yung passive coping, no? So hindi naman automatic na pag hindi mo muna in-address yung problema, negative na 'yon, no? Sometimes if you prioritizing ano ba yung pinakakailangan ko right now, 'di ba? So i-recognize natin 'yan. But at the same time, parang later on kailangan ma-address pa rin yung pinantabi mo na for the meeting. Pero hearing dun sa story, parang yung gusto tapos medyo, sabi niya kanina yung pero yung point yun, let's put into question yung paligid ng babae mo. Kasi minsan, syempre, yung expectation na yun sa mga babae, dapat gusto mo yung anak mo, papangalagaan mo siya. So nagkakaroon ng ganong klaseng
yung babae mo. Kasi minsan, syempre, yung expectation sa'yo bilang babae na dapat gusto mo yung anak mo, pamangalagaan mo siya. So, nagkakaroon ng ganong klaseng conflict in person. Na, yun nga, parang minsan, ang hirap rin i-accept, siguro. So, important na parang kailangan din natin think kung paano nag-impact ng gender to our well-being. At ngayon, di ba, kita natin na since mag-isa lang siya yung task, no, na mag-alaga. Dapat share yun between the husband and the wife, di ba? Pero yun nga, parang yung care work, kumbaga, na hindi masyadong nakakompensate, sa kanya napupunta. And then that's another layer of stress. Well, thank you for those words, Doc. And Ms. Aiza, we're here to tell you that you are loved, you are appreciated, and you are one of the best moms all over the world. Thank you, sir. Thank you, Sir Robby. Thank you. Thank you din po, Doc. Thank you so much. Maraming salamat po. At mag-iingat po kayo dyan sa Missouri, okay? Okay po, sir. Thank you. Oh my gosh. Thank you. Ganyan din na experience Thank ko you po. actually. Na-inspire ako ni Maymay, lalong-lalo na pagkatapos ko mag-gardening. Bakit? May, na-inspire mo ako talaga. Okay, let's have one more. One more, Doc, Okay. for the evening. One for the road. All right? Let's go! Okay, let's go. All right? Maraming salamat po, Miss Aiza. Okay po. Pwede po mag-picture muna. Oh, of Let's course. go! Doc, we have a signature post right here. That's a That's Call Me Maybe post. Yan! Ay, ano ba yan? Napatay? Taglit ang sir, napatay. Ano ba yun? Taglit lang, ulit. Ano ba yan? Ay, ulit daw, oy. Unsa ka man. Ulit? Daw, Narinig ko na naman. Ate Liriza, nandito. What? Ginulat ko si Liriza kanina. Sir, Ang pwede sabi niya sa akin, demonyo ka. Alright, thank you. And also, regards sa mommy mo dyan at dun sa kay Tor. Wow, close kami ni Victor. Tor! Sana all! Sana all! Sana all! Alright, we'll see you. Victor, can you say that again? Sa Call Me Maybe. Eh, Victor daw. Sana all daw. Maganda. Sa Call Me Maybe. Sa Call Me Maybe. Sa Call Me Maybe. Say it. Mama. Call me Okay. maybe. Call Me Maybe. Alright. Thank you so much po. Ito rin So, Thank you. Say hello. Bye-bye, baby. Sana all. Bye-bye. Okay. Bye-bye, baby. Bye. Alright, let's have one last caller for the evening. And of course, we want to say thank you kay Doc RJ. Mami Aiza, salamat po ah. Ito na. Last call. Okay, open. Here we go. Grabe, bilis naman. Hello! Oh my God. Welcome! Unexpected. Unexpected yun! Miss Charmy. Okay, Hello? let's start off with Naol. Naol. Wala, kinakabahan ako. Ayan, ako po pala si Charm, 35 years old. Nabulol na. Ayan, nakakabahan ako. Ulit. I'm Charm from Northern Bulacan, 35 years old po. Ayan, may gusto lang po akong itanong kasi naka-experience po ako ng bullying and ayan, naiiyak. Wala, naiiyak ako. Kasi nung high school po ako, na-experience ko po na mabully. Ayun, naiiyak. Yung mabully po, tapos po na, kasi nga po dahil po sa katawan ko, dahil din po sa, ayun. Nabully po ako dahil nga din sa malaking katawan ko, dahil po sa malaki din po yung hinaharap ko, yun po. Tapos po, May body shaming. Apo. I think, Doc, this is one topic na pwede nating i-address din since
it has scars from the past. How do Opo, we oo. go about this one, lalong-lalo na kahit matagal na nangyari, nagtitrigger pa rin kapag naalala mo yung masasakit na moments. Parang trauma. Paano yung po ba? sinabi ni Na-trauma Doc po kanina. talaga ako noon kasi nung transfer po kasi ako noon ng high school. Matagal na po yun. So, matagal. Pero pag naaalala ko po kasi ayoko po talaga na may na-experience. Kahit po sa mga ibang bata na-experience po yung bully kahit di po sa akin. Kaya pag na-experience ko po na may mabubuli o mabuli man ako, parang flashback ko po yung nabully po ako. Parang nagkakaroon po ako ng anxiety, depression, and yun nga po, yung sa health ko nga po, na parang na-stress ako. Tapos pa na-stress po ako, kumakain po ako, yun po, parang ganun po. Then yun din, sa sleeping ko din po, madami po problema sa akin. And anyway, kaya ko po na-overcome naman po yun dahil din po kay Maymay. Ayun po, dahil nanonood din po ako ng PBB. Kasi alam ko naman po si Maymay, marami din pong problema. Kaya alam ko na ng problema niya, na-overcome niya dahil kay Lord din po. Yun din po. Yun din po yung isa sa mga strong ko na naging strong ako dahil kay Lord. Yun po, paano po ba malalagpasan po yun? Yan po yung tanong ko. Ayun. Every Well, time na natitrigger. siguro first na kailangan mo maintindihan ay hindi mo kasalanan na nabully ka. No? Hindi naman kasalanan ng victim na sila yung naging kumbaga outlet of the violence na ginawa ng bully sa'yo. And totoo ka, no? Totoo yan, no? It takes time para ma-undo mo siya. Usually, pag mga ganito, nag-prescribe ng matagal na psychotherapy, just so mabago mo no yung mga pananaw mo doon sa kung bakit ka nabully. Sisi mo pa rin yung sarili mo about it. So may mga psychotherapy na tinatry baguhin how you think about certain things. No? Kasi syempre pag kunwari mas positive yung pananaw mo sa nangyari before, na-undo mo yung ganong klase self-blame, tapos mas naging positive yung pananaw mo sa sarili mo, hopefully later on mas magiging positive na rin yung outcomes, yung mental health outcomes. Pero totoo 'yon, parang yung sa bullying kasi hindi lang siya issue nung nabubully but I think issue din siya nung bubully, no? Kasi baka meron silang mga experiences before na yun yung naging kanilang expression nung kanilang frustration or anger about a certain situation. So, kapag parang kailangan mo i-situate yung sarili mo. Naging at the receiving end ka lang, pero hindi ikaw yung dahilan, hindi yung pagkatao mo, hindi yung katawan mo yung naging dahilan kung bakit ka nabully. And tama yung ginagawa mo na you get certain inspiration from people na napagtagumpayan yung kanilang mga concerns. And tingin ko, it also helps na mayroon kang nakakausap na similar yung experience sa'yo. Kasi minsan baka pag kumausap ka ng friend or family member na hindi nakaranas ng bullying, Oh, well, Carm, I hope nasagot yung lahat ng katanungan mo. And Tama po. yeah, Tsaka yun nga po yung may last question, yung po bang pagiging sensitive is natural na po ba sa tao or hindi po? Yung I mean, nag-aasaran tapos biglang mapipikon. I mean, dahil nga siguro na sa experience ko na nabully ako, dati hindi naman po ako ganun, parang naging overprotected po ako sa sarili ko. Oo. Actually, parang syempre it adds to the vulnerability mo, no? Kasi kunwari, meron kang previous history na nabully ka, syempre kung hindi na proseso pa yung ganung problem or ganung concern, baka dalhin mo siya as you grow older. Kaya nga importante na you seek treatment if you need it, no? Psychotherapy, medications, kasi pag hindi natin siya na-address, pwede siyang maging mas severe later on at mas mahirap siya ma-address.
So ano talaga, the earliest sign na feeling nyo kailangan nyo ng tulong, reach out na agad kayo to your friends, family members, guidance counselors. At yun nga, parang isipin nyo na isa tong paraan para tulungan din yung sarili natin. Mhm, mhm. Thank you, Charm, for calling. Salamat. Oh, Oh, of naman. course. Of course. Let's do this. Wala. Let's go. Yan, let's go. Doc, marami sa comment section nagsasabi na ang gwapo naman ng doktor na ito. Ala ka. Dok, baka ma-stress ka, Dok, ha? Kasi dami nagsasabi, Dok, eh. Hindi ka pa ako makaganon. Ginaganon ko po sa cellphone ko. Isa pa po. O, isa pa daw, Kuya Pasensya na Rocky. po. Chika kasi ng chika. Kasalanan. Ang dami ko kasalanan. Thank you po. Thank you po. Nasagot niyo po. Salamat. Gumaan Thank you, po yung Charm. paramdam ko. Thank you, Ate Bye-bye Charm. po. Thank you, Thank you, Ate, thank sa you. pag-share. God bless po sa inyong lahat. Charm Love you, has Mai. been I love you, our Ate last Charm. caller para sa stream na ito. Thank you so much. And actually, we really want to say thank you kay Doc RJ for saying yes to our program. Maraming Thank you, salamat Doc. po. Thank you, Doc. Thank you po sa lahat ng nanonood. And syempre sa CHR, sa Commission on Human Rights for being the bridge to make this happen. Doc, ang daming gusto ng consultation, ang daming katanungan, and si Doc po, si Doc RJ is the fountain of knowledge, lalong-lalo na when it comes to mental health issues and concerns. Paano po ba namin kayo makukonta? How do we get to contact you? Pwede po How can sa we reach you? So, sa ano po, sa Doc RJ Nagit. So, same lang po dito sa Kumu. Same lang yan for Instagram and Twitter. Ayun, Doc RJ, maraming salamat po. Personally, we owe you. We owe you right here. Sa Call Me Maybe. So Thank you, Doc. thank you. Is there any parang words of encouragement pwede kayong maibahagi before we let you go for now? Siguro ngayon kasi na nasa pandemic tayo, ang daming mga challenges tayong kinakaharap and inevitable tayo as an individual. So gusto ko lang talaga i-emphasize yung importance of a collective care, lalo na sa mga nasa paligid natin, no? Friends, family. Meron tayong basic kasi hindi talaga natin masasabi kung kailan magkakaroon ng ganitong concern, no? So we have to really create that kind of culture na support, no? So lahat tayo dapat nagsasalitan kung sakaling kailangan ng suporta ng mga nasa paligid natin. And of course, recognize natin na may mga issues na outside of health na kailangan rin tugunan mental well-being. Habang talakayan talaga, pero dahil nga professional kasama natin, si Doc RJ, sagot yung most of the questions natin. So, sa lahat ng mga kasama po natin dito, thank you. Palakpakan po natin. Please press 1 para kay Doc RJ, and also, let's make Doc RJ guwaping trend. Okay? Or whatever. Maraming sabi, pamain si Doc. Doc, Oy. maghanda ka na later on. But ladies and gentlemen, here on Call Me Maybe, please put your hands together for Doc RJ Nagit. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Bait ni Doc, no? Galing. And also, I have to tell you, si Doc actually one of last minute additions po natin, but despite the situation, sabi niya, go ahead, let's make this happen. Okay, here's the part where we discuss our learnings, and this is the part na sobrang tutuwa ako kasi I see your development, I see your growth, and people listen to you. So maybe let me go first, Mai. 2 points. Number 1, ang napansin ko throughout the stream is how Doc
RJ reacts to everyone. Especially when people are sharing their stories. And that is one thing na na-appreciate ko. Na sana i-emulate natin, gayahin natin. And that is the power of listening. Listening. Yun. Did you notice that one? Habang nagsasalita Oo naman. lahat ng mga individual dito, si Doc, nakafocus lang, nakatingin lang, at nakikinig. Yun ang importante. Napakaganda, I have to say, it may seem simple, but it is one task na importante sa prosesong ito. How do we go about this one? How do we help someone? Be there. Listen. You may not have the answers, but you may be there. And that is more than enough. Number 2, para sa akin, just listening to a couple of stories made me realize, my you are inspiration, and with great power comes great responsibility. So I hope you do recognize that one. Wow. I hope you recognize that one. People. Wow, ang ganda nun, Kuya Roms. Mhm. Thank you. Kasi kailangan ko din minsan i-remind yung self ko na na may silbi ako. Char. Kasi isa sa mga lies nga yun dun sa utak natin dahil ang ako naniniwala ako, number 1 talagang kalaban ay yung sarili natin. Pero sa huli, nasa atin pa rin yung decision kung ano yung pipiliin mo, kung hayaan mo lang na manalo yung other side mo na will try to destroy you, or dun sa side mo na lalaban ka hanggang dulo. At hindi ka lang lalaban mag-isa, kundi pati dun sa mga taong karamay mo hanggang dulo. Gusto ko lang, Nagagulan ako. isa sa gusto ko pasalamatan, Kuya Robby, ikaw, yung sinabi mo po kanina kung ano po yung power talaga ng listening. Kasi, very ako hindi ako expressive talaga. Yun yung isa sa mga sobrang weakness ko or tinatrabaho ko pa, yung in-express ko yung kung ano yung problema ko. Kasi yun nga, umabot sa point na naging people pleaser ako, which is pinabayaan ko lang siya, which is nag-grow siya ng something na hindi nakakadulot ng maganda, lalo na sa sarili ko. At yun, tinry ko i-break yun at maging totoo sa kung ano yung totoong nararamdaman ko, and eventually, mas lalo kong nakilala yung sarili ko. At thank you, Kuya Robby, kasi yung sinabi mo na sapat na andyan ka, sapat na nakinig ka, ay sobrang malaking bagay na yun. Para sa akin, sobrang malaking bagay na yun. Hindi mo kailangan magsalita. As long as naiintindihan mo at nakinig ka lang, ay hindi mo alam kung gaano gaya namin na na-appreciate yun. At Kuya Robby, thank you kasi alam ko andyan ka lagi talaga. Whenever nasabi ko, Kuya Roms, gutom ako, pagkain ka pa, Char. Hindi, ano ka talaga, one call away ka. Isa ka sa mga kaibigan ko na sobrang treasure ko talaga habang buhay kasi iba yung binigay mo sa akin friendship hindi lang friendship sa showbiz, kundi yung friendship na paniguradong matitreasure mo siya talaga hanggang dulo. Kaya thank you, Kuya Robs. Isa pa dun sa mga taong nandito at laging pinataba po yung puso ko at pinaremind ako sa kung ano yung purpose ko, at yun po ay makapagbigay ng inspirasyon, which is
minsan nakakalimutan ko kapag kasi nagsa-start na 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 magsisimula ulit yung mga kasinungalingan sa utak ko. Nagpupunta ako dun sa point na nabubulag ako at wala akong makikitang rason para maging masaya. Parang ganon. At dahil sa inyo, sa suporta nyo, dahil sa inyo, sa lahat ng mga comments nyo, every time magpo-post ako sa Twitter, sa Facebook, hindi nyo alam kapag may nabasa akong nakaka-encourage na pinapaalala nyo ako na naging parte ako ng journey nyo para mabuhay na mapayapa at magbigyan kayo ng inspirasyon to fight sa life nyo. Sobrang malaking naitulong yun sa akin para ma-remind ako dun sa core ko at para matanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nandito nga? Ano nga yung rason kung ba't ko to ginagawa? Ano nga yung purpose ko? At yun na yung ginagawa ko every time na natitrigger ako. Bumabalik lang ako dun sa katanungan ko na para saan nga ito? Kasi At anong purpose ko? At ayun, huwag tayong matakot na i-recognize talaga natin yung totoong nararamdaman natin at ang kasiyahan ay choice siya talaga. Yun yung something na kine-create natin at hindi wini-wait. Kaya sana lagi nyo piliin araw-araw kung ano yung makakapagpasaya sa puso nyo. Yun lang. kadalasan kung may mga tanong tayo, mahirap mahanap yung kasagutan. Lalong-lalo na sa tanong na, bakit? Pero tandaan nyo, ang sagot ay, kasi. Ang ganda, oo. Mhm. Tapos sunod-sunod na yun, no? Ang dami na. Maraming rason kung bakit kailangan natin magpatuloy. Yes. Bakit? girl. Ang sagot, Maymay? Ang sagot? Okay. Ito na nga. Kasi. Baka kailangan Yun. mag-doorbell. Mag-doorbell muna. Ayun, may doorbell. And before baka mag-doorbell muna, gusto ko munang magpasalamat sa ating mga top gifters. Ay, ayun! Mga nagpadala ng happy birthday. Salamat. Okay. Sa Monday pa po ang aking kaarawan, okay? Pero sa lahat ng mga top gifters po natin, My Infinity Official, Maidon Warriors, Maidon 0510, Bear _Sprack 8522, Kio, Darlene _Steph MD88, Ella Marasigan 101-685, Maydon still standing, Agnes B-Day, Maydon 12, Maydon 26, Mayward Flyers official, Miss J Down Noon Eros, Green 06 Purple, I am Nag Shadow Max 11, La Liberta 2021, Vanessa Dale, Kiderulke, Maan 2387, Mace Krange 20, Soli 14 going solo. And to all the people na nagpadala ng mga pagmamahal nila, especially to meron pa palang ganito. Uy. Nakita ko may My Infinite Uy! Wag na. Huwag ganun maganahin na matagpan. Meron pa pala nito. Yup. To my Infinity Official and Nam, maraming salamat. Okay? Just a quick update na nakapag meeting na po kami together with Knowledge Channel. On the works na po yung ating mga collection para makakuha ng educational kits para sa mga inspiring teachers po natin. Okay? And ngayon, may nag-doorbell. Uy! Kukunin ko lang May kukunin lang ako. Okay? Okay. Sige, Kuya Robs. Okay, ayan na nga. While hinihintay po natin si Kuya Robs, alam ko ang dami-dami niyong natutunan dito po sa ating topic ngayon about mental health. At isa po talaga sa may papayo ko sa inyo ay makausap at matawagan ang inyong loved one. Kaya ito na nga po, check up on them and make sure po na okay lang sila. Paano? Just use the Freebie app. Lalo na po yung mga pamilya na natin na nasa malayong lugar po.
ay ito na po talaga yung best way para po makontak nyo yung pamilya nyo dito sa Pilipinas. With the Freebie app po kasi, mas pinadaling ma-reach ang inyong loved ones kahit saan man kayo sa mundo. Kaya ako talaga pa ulit-ulit na nagpapasalamat sa affordable calls nila and sa text plans nila. At tulad ng sabi ko sa inyo kanina, tuturuan ko po kayo ng dance tutorial. Yan ay dahil gusto ko kayong manalo ng bagong iPad. At hindi lang isa, 3 po sa inyo ang mananalo niyan. At hindi pa nagtatapos dyan ang premyo dahil meron din isang winner ng 40,000 Kumu Coins at isa pang winner ng 20,000 Kumu Coins. Kaya naman, let's keep smiling, keep moving at sayawan na natin yan. Do the Freebie dance and take pride in your pagka-discarding Pinoy. Ito na nga. Basta, join and download the Freebie app and do my hashtag DanceCarting Pinoy Challenge. Pero bago ako magsisimula mag-tutorial, paano ba sumali? Just go to Clip Kumu and search for hashtag DanceCarting Pinoy and look po for my video. And do the hashtag DanceCarting Pinoy Challenge. I-record nyo po yung self nyo at i-upload nyo lang po ito. The more entries po na meron kayo, the more chances po talaga na manalo kayo. Kaya promo, daan nyo, promo is from September 24 to October 7, 2021 only. Kaya, at na, let's go na! Ayan, sobrang dali lang po yung steps niyan. Guys, ito lang ang gagawin nyo. Okay. Pero bago ko mag-music, ituturo ko muna sa inyo. Nakikita niyo po ba? Wait lang. Atras ko po. Kuya Robin, naririnig kita. Tawa na. Wala ko rito. Hala, patay, hindi ako makita sa ano. Kapag mag-TFCM ako, hala guys, wait lang, hala naputol, wait lang po, alam ko napakamalaki naman yung pasensya nyo, wait lang, ang pasensya. Ano po nangyayari mo dyan? Oo, struggle is real, okay. Tips ko po sa inyo, napakadali lang po itong steps na to kapag kinakanta nyo po, okay? Kapag memorize nyo po yung kanta. Example, ganito. Discarding Pinoy, discarding Freebie. Yan, ganun lang. Tapos paulit-ulit lang yan. Okay, 1, 2, 3. Ito yung first time. Ito na, simula na ako. Discarding Pinoy, discarding Freebie, Freebie. Yan. Pangalawa. Halata pa na dito sa isang camera, halatang nakaganito. Epic talaga to. Okay. Discarding Pinoy, discarding Freebie, Freebie. Yan. Last na. Doc, ito po ba yung stress na po ba? Kasi nakakalimutan ko pa yung next. Joke lang. Ito na. Discarding Pinoy, discarding Freebie. Mag-freebie ka na. Mag-freebie ka na. Yun! Pero bago ko mag-music, ayusin ko lang po. I-atras ko lang po kasi. Wait. Struggle is real! Struggle is real! Nakikita niyo ba ako? Sabi ko, Kuya Robs. Hala, pero yung isang bahala talaga ito, isang camera, uy. Okay. Yan! Ay, nag-start din pa ako mag-ganito. Speedy naman pala. Ganito. Okay. Music, Kuya Robs! Discarding Pinoy, discarding Freebie. Discarding Pinoy, discarding Freebie. Discarding Pinoy, discarding Ay, Kuya Robs! Isa pa! Mali ako, Kuya Robs. Ito na. Isa pa po. Pasensya
Pasensya na. Okay, let's go. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Mag-freebie ka na. Let's go! Isa pa po. I-explain ko sa inyo kung paano ako nagkakamali. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Mag-freebie ka na. Let's go! Okay, kuya, pwede ba i-explain ko muna kung bakit ako nagkamali kanina? Dahil hindi ko kinanta yung kanta. Discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Discarding Pinoy, discarding freebie. Mag-freebie ka na. Let's go! Okay na po. Okay. Sharok, hindi yung memorize yun. Bagong talaga kayo. Uy! Kuya! Pwede ka na Magbabalik na ba ako? Oo, pwede lang. Okay. Uy, basta wag niyo pong kalimutan po ha. Hashtag. Sorry. Okay, ano yung hashtag? Teka lang, may kapon na lang ako sa baba. Basta po, meron na kayong you have what it takes to po to be Freebies Ultimate Hashtag Dance Karting Pinoy Winner. Kaya sali na po kayo. Hintayin ko po ang Kumu clips nyo. Sa ngayon, paalam muna at kita-kits na po sa inyong lahat. Next week po yan, Friday 8 p.m. Terbs, pwede ka na lumabas, Kuya Rob. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikitawa at nakiki-enjoy, nakikiiyak, nakiki-inspired. Grabe, 18,000 viewers! Thank you sa inyong lahat at 2 million diamonds. Grabe. May nahirapan ako nung nag-DJ. Isa, sino kaya Ay, grabe. Yung nag-DJ pa rito, napaka-bastos talaga. Hindi alam kung kailan mag-stop. Oo, Hindi, pero- ayun, na-stress tuloy ako. At least, di ba? Guys, gusto ko na sabihin, ito yung pinakaunang branded spills ni Maymay para sa ating programa. Para sa ating lahat. Grabe, napakagaling talaga ng co-producer po natin. Pero, syempre, teka lang, ang taas na, may nag-email. we don't wanna stop right there. Kasi, syempre, tuloy-tuloy yung ating good vibes next week. Ano yung request mo? Na topic natin? K-drama. Yan ang pag-uusapan natin next week. Kung may mga K-drama fanatics out there, I'm sure meron malakong. Sa lahat ng mga K-drama fanatics out there, pag-usapan natin mula Goblin, mula Descendants of the Sun. Descendants of the Sun. Kuya, iba talaga yung relasyon mo. Ang tagal na nung sinabi. Okay. Bakit? Ito pinanood ng nanay ko eh. Okay. Ko. Yan ang ating tatalakayin next week. It's gonna be a fun episode sa ating Call Me Maybe. But before we end, we just wanna really thank Dr. RJ once again, CHR, and you guys for being right here. Tandaan nyo, kung may gusto kong pag-usapan, andito kami. Dahil sa inyo, andito kami para sa inyo. Ako po, si Kuya Robs. Ako po, si Ate Mai. Ito po, ang Call Me Maybe. Sameda, kidisamida. Wait lang. May gagawin ka pa. Ha? Ano? Ano, Kuya Rob? Kuya Rob! Bye! Goodbye! So, isa na naman pong episode ang naibigay ng Call Me Maybe na kung saan nagbigay ito ng napakadaming knowledge
about how to manage your mental health. Hindi lang pala iisa yan, kundi ang dami palang pangalan na pwedeng mangyari sa'yo. Pangalan ng sickness ng mental health or mental problem or mental disorders. Kaya maraming salamat Komi Mybe at isang napakagandang episode na kung saan pwedeng panoorin ng sino man para ma-overcome nila ang kanilang mga problema sa buhay, lalo na when it comes to mental problems or mental disorder o kung ano mang problema, depression, anxiety, and many more na for sure maraming nakuha yung mga nanood at taga-suporta ng Mayward and Mybe at kahit na yung mga casual viewers. Alexander Lexi Jules, I'll see you in my next. Salamat na masasabi namin. Maraming salamat sa pagpapasaya mo sa amin.